Maluwakali. Maluwaway. Maluwaway. So, ang sinasabi ni Sonal Tanda na daw yung buo. Awe, dito sa water na to. Ketar na jawa na tame. Jawan. Andar na yung maniwlagas. Andar na yung... Tapos guys, lagyan natin ng sugar. Meron kasi kami kakilala na ano doon na gynec at saka yung radiologist. Yung usually weight daw na nakikita niya na pinapanganak is mga nasa 2.5. Pag 2.5 daw, okay na yon. Pero kami ng Philippines, okay din. And saka ang daming pumupuntang mga tao kasi dito sa bahay. So kami lang ni na Sonal Masi dito ngayon. And Sonal Masi is inaalis na yung sabaw nitong buko. So ayan, actually guys, 3 araw na yan nasa loob ng bahay namin. Kaya lang, walang mag-aano sa akin. Walang tutulong sa akin, hindi ako marunong. So si Sonal Masi, tinutulungan niya ako. Sonal Masi, Amaru Mommy Marigyan eh. Mommy Papa najaway pela. Nay, najaway. Na chale. Eu? Ele mene puchush te wakat Marigyan eh. Ele najaway. Pan maluwaway. Maluwakali. Maluwaway. Maluwaway. So, ang sinasabi ni Sonal Masi, nung namatay daw yung nanay niya, hindi daw pwedeng pumunta si mommy and papa kasi nga, makaiba nga yung cast. Pero, kapag na sunog na, pwede na silang pumunta sa bahay. Pwede nang bumisita. So, that time, bumisita din sina mommy. Panikar na ako. Nakar siya. Nahihirapan si Sonal Masi. Wala kasing lalaki dito sa bahay, guys. Kami lang dalawa yung naiwanan. So, pinapainom ako ni mami actually nitong buko. Kasi daw, maganda daw to sa buntis. Ikivirite karse pachi. Nakorek daw. Kumuha na siya nitong stone. Juno chetle? Juno siyan? Oo. Itle. Barabar. Matanda na daw yung buko. Hirap na hirap si Sonal Masi. Bas, saras. Koylo. Awe bau dime tame kalak bese. Juno sare? Oo. Ekdagi. Ochu che pani है ने खबर छे Sonal Masi Philippines માં બહુ મોટી મોટી છે આ નારિયેલ નું ખબર નહીં કમીન જાય એવું જતું. Tingnan natin kung ilan yung makukuha dito sa kaliit na nariyel. Isang lang, mahahawakan mo lang siya sa isang kamay guys, hindi ka man mangangawi dito sa water na to. Ketar na jawa na tame. Jawan. મોરું ના થાય તમે. પણ શું કરવાનું તમારે બધું કરી આપી જવું પડે ને મારે. શું કરવાનું એવું જ હતું. So pupunta daw siya sa farm after nito. Bas puro અંદર ખોલવાનું કેવી રીતે પછી? આ કાપી નાખવું પડશે. મોય છે ને તે છે કે નહીં અંદર તમે એવું લાગે છે? પાણી નથી. ના પણ પેલા છે અંદર. Karlo na, ખાવું મેં. So, ayun guys, yun yung nakuha namin. Wala mang isang baso. Chalo, Sonal Masi. Chalo. So, meron siyang daladalang mug ni Dal. Tamaro lunch kaya. Nasto? So, dito si Papa. Tutulungan niya tayo sa pag-open. Chalo. Alis na si Sonal Masi. Tignan natin kung may laman siya.
अंदर नहीं मने उलागस अंदर नहीं मने उलागस પાણી તો કરી લીધું છે. હા પાણી છે પણ પેલા સફેદ સફેદ છે કે નહીં જોવું પડશે. Ayan, open na siya. Ayan. Ayan guys, meron siya. Lawa. Thank you, Papa. So, ayan guys, kuhanin natin yung nasa loob niya. Gawa tayong buko. Meron ako nabiling pangkudkod dito guys, sa Amazon. Kudkurin natin yung buko. Actually, kakaliko ko lang. Pero, ayusin na natin to para lumalamig. Ilalagay natin sa refrigerator. Ayan yung pangkudkod natin. Tapos na tayong magkayad nitong buko guys. Ngayon magtitimpla na tayo ng buko juice dito. So ako hindi ko na siya nilalagyan ng water. Nilalagyan ko ng milk instead. So niref ko lang dito yung buko ko. Nilalagyan natin yan ng gatas. Kuha natin yung gatas. Yung gatas natin. Ayan. Timplahin natin yung buko natin guys. Kuha tayo nitong malaking lalagyanan. Linisin natin. Lagyan natin dito yung tubig ng coconut. Tapos ilagay natin itong pinrate natin ng mga coconut yung puti sa loob niya. And then maglagay tayo ng kaunting gatas. Tapos guys, lagyan natin ng sugar. Tapos tikman natin. Sarap. Tapos nun guys, ilagay natin dito sa may refrigerator o kaya sa freezer para agad siyang lumamig. Ilagay natin dito sa may freezer. Ayan. Kuhanin na lang natin later. So, ayan guys, habang nag-e-edit tayo, minom tayo nitong buko. Parang hindi siya buko, no? Kasi hindi ako naglagay ng ng tubig. Nilagay ko lang is milk. So, tara, inom tayo guys. Bago-bago lang ako sa pagiging pregnant guys. Napansin nyo ba, araw-araw akong pinapainom ni mommy ng buko. Pero yung buko na yun, pure lang siya. Pure lang yung pinapainom nila. Pero ako naisipan ko lagyan ng gatas since healthy din yung gatas. Buko, gatas, tapos sugar. Ubusin natin to. Ang sarap, lalo na pag malamig-lamig. Meron akong kutsara dito para makuha ko yung mga buko. Hindi ko pa na-check kung ilan yung weight ng baby ko. Sana tumaba-taba na siya. Pero mataba yung baby ko guys. Kumpara daw sa normal, mas mataba siya. Pinapataba ko talaga guys. And yung usual weight ng mga baby dito sa India, na banggit lang ni Milan, mga nasa doon sa hospital na kung saan siya nagtatrabaho. Meron kasi kami kakilala na doon na gynec at saka yung radiologist. Yung usual weight daw na nakikita niya na pinapanganak is mga nasa 2.5. Pag 2.5 daw, okay na yon. Pero mas maganda kung nasa mga 2.8, 3, ganyan, or lagpas 3. Pero wag naglalagpas daw ng 4 kilo kasi medyo malaki na yon. So, ang goal natin kahit mag 3 kilos lang,
Simuhin ni Bobby yung baby niya, I think nasa 2.8. So ako kahit na mga nasa ganun lang din, lagpas 2.5, okay na ako. Ngayon kasi, nung last na nagpa-check up ako, mga nasa 29 weeks ako nun. Nung nagpa-check up ako, nasa 1.5 na siya. So ngayon nasa 32 weeks na ako. Tignan natin kung ilan yung nilaki ng baby. Pero kain lang talaga ako ng kain, guys, especially ngayon na nag-third trimester ako, sobrang takaw ko na. So, kain tayo. Ang oras ngayon is mga nasa 11 na. Mamayang 12 or 12:30 kakain na naman ng lunch. Tapos magmimerienda na naman ako na mamayang alas 2. Tapos alas 5. Tapos kakain na naman ng dinner ng alas 8. Busin ko lang to. Habang nagtitingin-tingin ako ng mga comment, guys, merong nakapagtanong kasi how come daw, parang hindi daw kami bumisita dun sa family or sa bahay ni Sonal Masi nung namatay daw yung nanay ni Sonal Masi, and nung meron nga daw ganap ng 12th day, nung 12 days sa kanila. Di ba nakita nyo na nagbigay kami ng mga lado or sweets? Ito daw ba ay dahil sa tradition or rule? Sana maging healthy ang baby mo. Good luck sa panganganak. Taga-Tarlac ko po. Thank you so much po, user LW7, walang pangalan. So, gusto kong talakayin ito kasi maraming nagwa-wonder. Kasi usually, di ba guys, kapag merong namamatay dito sa bahay, namamatay dito sa village or namamatay na kamag-anak, nagpupunta talaga kami and sinusunog talaga yung bangkay ng umaga. Tapos kapag namatay ng gabi, namatay ng alas 12 ng hapon or alauna, susunugin din at the same day. So, dito, natanong ko din yun kay mommy kasi namatay yung nanay ni Sonal Masi ng gabi. So, sinunog siya ng umaga. So, nung umagang na yun, tinanong ko kung hindi ba sila pupunta. Actually, guys, I think base siya sa rule or parang sa tradition or caste system na hindi daw pupunta si mommy and papa dun sa burol or dun sa paglilibing or pag-cremate. Hindi pupunta si mommy and papa doon kasi hindi yata allowed, parang ganun. So, after na malibing or makremate, after makremate nung nanay ni Sonal Masi, tsaka lang pumunta si na mommy doon para kitain si Sonal Masi. Parang pakikiramay ba? Kahit na hindi pwedeng pumunta. Actually, hindi naman sa pero pagdating sa pagpa-practice kasi ng mga sakaskas, guys, ayokong pag-usapan kasi sobrang pa rin talaga. Sobrang complicated pa rin talaga. Pero hindi pwedeng pumunta si mommy and papa doon sa pagka-cremate nung nanay ni Sonal Masi. Pwede lang silang pumunta after na makremate siya para kitain nga si Sonal Masi and kamustahin. And sa 12th day, nabanggit ko sa inyo na mayroong mga pumuntang mga bisita dun sa bahay ni Sonal Masi. Hindi rin pumunta si na mommy kasi bawal din daw. So, nagbigay lang kami ng mga sweets para ipamigay niya sa mga bisita niya. So, ayun. Hindi naman sa ayaw namin pumunta, guys. Meron lang talaga silang mga certain rules and mga certain traditions na fina-follow dito sa India na maging kami hindi namin mababaluktot or hindi namin pwedeng hindi sundin. So, ayun. Pero na-appreciate, di ba nga tinanong ko si Sonal Masi kanina na about sa bagay na ito. So, kinlarify ko lang sa inyo na hindi daw talaga pwede. Kasi kahit si Sonal Masi alam niya na hindi pwede. Kaya naintindihan naman niya kung bakit hindi kami pumunta and hindi kami nakiramay nung nililibing, nung kinakermate na yung nanay niya. So, ayun. Ay, meron pala akong dumating na parcel. Wait, ipapakita ko sa inyo. Meron akong dumating na parcel. Ayan, guys, from Amazon. Open natin. Itong parcel na to, guys, siya? Pinabili siya sa akin ni mommy kasi sabi ko sa inyo, medyo maulan-ulan na dito. Nagsa-start na rin yung rainy season. And dahil sobrang maulan na, ang dami ng lamok. So, ayan, ito yung parcel na dumating sa atin. Ayan. Ito. Meron ba tayong ganito? Meron tayong ganito sa Pilipinas na iba, all out. Pangpatay ng mga lamok. Ganyan. Meron kang i-insert dito sa taas. Tapos, i-charge mo lang siya. Tapos, mamamatay na yung mga lamok. So, bumili ako ng 2 box nito.
Para kapag dumating na din yung baby, hindi din siya malamukan. So, ayan, all out. Dalawa. And dumating na yung isang binili ko pa, guys. Hindi ko alam, medyo may kamahalan. Actually, hindi yata alam ni Mami na binili ko yon. Kasi wala sila nang dumating yung parcel. Papakita ko sa inyo. Meron din akong binili ito, guys. Inopen ko na siya. Pag nagpapa-breastfeed ka, para hindi ka makitaan. Kumari naka-t-shirt ka or kailangan mong iladlad yung buong damit mo. So, ganyan siya. Tela siya. Para siyang damit. Tapos, meron siyang butas dito. Papasok mo siya dito. Tama ba ako? Dito na rin yata alam. Paano ba to? Papasok mo siya dito. Hindi ko alam kung baligtad or hindi. Papasok mo siya. Tapos, lalagay mo yung baby. Tapos, o-open mo na yung damit mo. Para, kahit na nagpapa-breastfeed ka ng baby, nakatago yung damit mo. Hindi ka makikita. Hindi ka hubot-hubad dito. Gets nyo ba? So, ayun. And, napaka-stylish niya. Pwede mo siyang masuot kahit saan, kahit na nasa public place ka. So, ayun. I think magagamit ko to, guys. Kasi may balak nga kaming umuwi ng Philippines and hindi ko naman pwedeng iwanan yung baby ko. So, if ever na umuwi kami ng Philippines, okay din. And tsaka ang daming pumupuntang mga tao kasi dito sa bahay, guys. Paano kapag meron kaming bisita, meron bumibisita, tapos biglang gustong dumede ng baby or gustong mag-breastfeed. Eh, di kitang-kita ako, hubot-hubad ako. Kahit nasabihin natin na babae yung mga mapupunta dito, syempre nakakahiya, no? So, bumili ako nitong, hindi ko alam anong tawag dito, may specific term dito eh. Pero, bumili ako nitong pantakip para hindi nga nakikita kapag nag-breastfeed ako. So, ayun guys. Hinihintay ko lang na dumating si Milan. Nagpunta sila sa hospital ngayon. And then, after, kakain na kami ng lunch. Tapos, mag-e-edit na ako and magtatrabaho. Tapos, matutulog siguro. Actually, hindi naman din ako natutulog ng hapon pala. Tinatry kong matulog, pero hindi talaga ako nakakatulog. Kasi alam ko, mahihirapan ako kinabukasan. Naagang gigising, tapos, yung baby ko, padyak ng padyak kapag gabi. Minsan nakakatulog na lang ako ng 1 or 2. Ganyan. Tapos magigising ako ng 8. Ayokong sumakit yung ulo ko. So, ayokong natutulog din ng hapon. So, as much as possible, kinokontrol ko. So, ayun guys. Yun yung mga parcel natin. Balitaan ko kayo sa mga haganapan dito maya-maya. So, kami lang dalawa ni Papa ngayon yung kakain. So, meron tayo ditong dudi batata nusak or upo na may kasamang potato. Meron tayong rotli dito. And para sa akin, meron akong kichri. Dito sa loob ng refrigerator, guys, kuha tayo ng tinatawag nilang mango ras o mango pulp. Pero yan, puno yan. Pero ubusin muna natin ito. Papakita ko sa inyo yung itsura ng mango pulp, guys. So, dahil nga wala si Mommy ngayon, yung gumagawa ng mango pulp namin is si Dami Masi. Yun yung mango pulp natin, guys. Pakita ko ng maayos sa inyo. So, ganito yung itsura ng mango pulp. So, ubos na to. Meron tayong panibagong batch. So, ito guys, meron tayo dito mango ras or mango pulp. Purong-purong mangga yan. Sana hindi ako magka-diabetes guys kasi talaga sobrang dami ng kinakain kong mga mangga. And ito yung kichri natin. Tsaka dudi batata.